Jordan. Hindi, ginamit ko lang kasi ang tagal na stock eh. Baka masira. Anyway, so, anong topic natin last Sunday? Anong topic last Sunday? Ha? Revival, back to the Bible. So last week, ang una ng topic natin sa spiritual discipline ay Bible. Ngayon naman, ang second topic natin for spiritual discipline ay itong tinatawag na prayer. And pag sinabing prayer, it opens the door for the Holy Spirit. Kasi kanina, yung team natin, yung matrain tayo by the Holy Spirit. Paano daw tayo matrain spiritually? Or paano ka mag-grow spiritually kung wala naman ang banal na Espiritu sa'yo? Naranasan nyo na ba to? Yung kunyari may nagawa kang mali or may nagawa kang kasalanan, is naging guilty ka. Naramdaman na natin lahat yun, tama ba? Yung nakakonsensya ka. Alam nyo kung ba't tayo nakakonsensya? Alam nyo kung bakit? Kasi nasa system nating mga tao yon. Meron tayong sariling konsensya na kung saan, sa nature natin kasi mga tao, meron kasi nagtanong, ito question, bakit ginawa ng Diyos ang mga tao kung mapupunta lang sila sa impyerno? Or bakit gumawa ang Diyos ng tao na mapupunta sa impyerno? Bakit kaya? Ang sagot doon, ang Diyos gumawa siya ng tao na merong free will. Tama? Lahat ba tayo may free will? Lahat tayo may choices. Tama? Lahat tayo may choice kung anong gagawin natin sa buhay. Ngayon, kung ginawa tayo ng Diyos na may free will, lahat tayo sa bawat pipiliin natin sa buhay, lahat yan ay merong rewards or blessing or meron din namang mga consequences or curses. Depende sa mga choices na gagawin natin sa buhay. Hindi lumikha ang Diyos ng tao para mapunta sa impyerno. Gumawa ang Diyos ng mga tao para makasama niya sa langit na ginawa niya. However, dahil may free will tayong mga tao, may choice tayo kung mabubuhay tayo at mamamatay tayong mapupunta sa impyerno o mamamatay tayong o mararapture tayo papunta sa langit. May choices tayo. Tama? And sa bawat choices na yan, salamat sa Diyos, hindi lang siya nagbigay ng konsensya sa atin or conscience. Salamat sa Diyos, pag nakipagrelasyon ka sa Diyos, dadagdagan niya yung konsensya mo ng tinatawag na conviction. Okay? Yung tinatawag na conviction, iko-correct ka na kagad, ipaparamdam na sa'yo yung pakiramdam ng meron kang kasalanan, kahit hindi mo pa nagagawa yung kasalanan. Mas advantage, tama? Ulitin ko. Pag nakagawa ka ng kasalanan, nakakonsensya ka. Tama? Pero anong pakiramdam, pag bago magawin yung kasalanan, nakonsensya ka na? Ano mas better? Mas better yung pangalawa, di ba? Mas better yung pangalawa na gagawin mo pala yung kasalanan, na pararamdaman mo na yung nakakonsensya ka, para hindi mo na magawa. Nagets po natin? Ang tawag doon, conviction. At yun yung gawa ng banal na spirito. Si Holy Spirit, nangungusap siya sa buhay natin para turuan tayo mabuhay ng banal. Bakit daw? Kasi ang pangalan niya ay Holy. Okay? The Holy Spirit is the Spirit of God and His name is Holy para turuan tayo maging banal. At sa umagang ito, kaya natin tinuturo tong panalangin kasi lalo sa panahon natin ngayon na nag-aantay ang Pilipinas ng the big one. Ni-expect kasi darating yan. However, hindi naman tayo para matakot or mawalan ng kapayapaan kasi nga, mangyayari naman talagang lahat ng yan. Sinishake ng Diyos ang foundation ng buong mundo ngayon. Hindi lang sa Pilipinas yan. Actually, ang lindol, common yan sa ibang bansa. Sa Pilipinas kasi hindi common. Ngayon lang kasi nangyayari, nararamdaman natin. Pero sa ibang bansa, common sa kanilang binabagyo, tino-tornado, may mga storms, hailstones, mga iba't ibang klaseng lindol. Ang Japan, imagine, ang technology ng Japan, kada building, earthquake-proof. Diba? Bakit? Kasi common sa kanila yung lindol. Sa Pilipinas kasi, dahil simula nung nilabas yung corruption, yung revelation ng corruption sa bansa natin, tapos bumoto pa ang Pilipinas sa UN against sa Israel, nagalit ang Diyos talaga sa bansa natin. Alam nyo, nung time ni President Duterte, President Aquino, yung mga previous na mga presidente, every time na mayroong botohan na magaganap kung magiging pabor ka sa bansang Israel o magiging against ka, ang Pilipinas laging pabor.
However, sa government natin ngayon, ang Pilipinas bumoto ng against. Kumbaga, ang dating, kaaway natin ng Israel. Kasi may botohan sa Israel tsaka yung Palestinian, yung rights dun sa lupa. However, bumoto yung Pilipinas na nag-no tayo sa Israel. And mula nung nag-no tayo sa Israel, nagkaroon na ng iba't ibang lindol, yung kakaibang baha na nagaganap. Wala nang pinipili yung baha ngayon kahit saan may baha na. And ganun ka tindi ang kailangan na prayer sa panahon natin ngayon. Nakita niyo yung mga video ng lumindol sa Davao? Nakita niyo yung nagkalatan yung mga video, di ba? Yung nasa school yung mga estudyante, nagbi-video ang saya pa, biglang lumindol, nagbagsakan yung mga kisame. And maraming mga nasaktan, maraming mga nasugatan, maraming namatay. Pag nangyari yun sa part ng Luzon, especially sa NCR, hindi handa yung infrastructures natin sa ating sa Luzon especially. Dahil ang pinakamaraming substandard na mga materials na ginamit sa mga buildings, infrastructures ay nasa Luzon. Kaya pag nangyari yung the big one daw, nakakatakot talaga sa bansa natin. Kasi sobrang lala ng pwedeng maganap at maraming pwedeng mamatay kapag nangyari yung the big one nga. And ito yung panahon na nangangailangan ng maraming mga prayer warriors, na maraming mga magpe-pray. Kung ikaw yung Kristiyano na hindi ka nagpe-pray, matakot ka. Alam niyo kung bakit? Kasi ito yung panahon na kapag hindi ka nag-pray, sigurado ako, hindi ka makakasama sa rapture. Ito yung panahon kapag hindi ka nagpe-pray, sure na sure ako, wala kang malalim na relasyon sa Diyos. Okay? Sabi sa Luke chapter 11, verse 13, sabi ni Jesus, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children. Kung may mga masasama ang tatay kaya magbigay ng mabuting regalo sa mga anak nila. Sabi ni Jesus, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Excuse me lang Rish, inumin ka na? Okay, sige. Anyway, sabi nga, ang prayer daw, tinatawag siyang, prayer is heaven's keys to earth's power. Kung gusto natin magkaroon ng power dito sa mundong to, kailangan natin ng susi mula sa langit para ibuhos sa atin yung kapangyarihan na yun. Anong klaseng power yon? Yung power ng banal na Espiritu, power ni Holy Spirit, para magkaroon tayo ng growth. Tandaan niyo po ito Sa oras na mag-decide ka na magkaroon ng relasyon sa Diyos, huwag kang haharap sa Panginoon sa Judgment Day na hindi ka lumago. Hindi ka nag-mature, hindi ka nag-grow. Ulitin ko. Sa oras na nagdesisyon ka na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, huwag kang papayag, nahaharap ka sa Panginoon face-to-face sa Judgment Day, na ganun ka pa rin, the same, hindi ka lumago, hindi ka nag-grow. In order for us na mag-grow sa spiritual life natin, kailangan natin ang tulong, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ano sunod? Espiritu Santo. Kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu para magkaroon tayo ng paglago, ng pagbabagong buhay sa spiritual life natin dito sa lupang to. Tandaan niyo po na nananawagan ang Diyos sa bansang Pilipinas ngayon sa mga taong tatawag sa Kanya in behalf ng ating bansa. Pag hindi natin pinag-pray itong bansa natin, pag hindi nagkaisa ang churches, ang body of Christ, ang mga tao, ang mga Pilipino na ipag-pray yung bansa natin, walang kalalagyan na maayos yung bansa natin sa mga susunod na panahon. That's why we need to bless our nation sa pamamagitan ng pagpe-pray. Okay? Mag-pray nga muna tayo. Father, we thank you po sa oras ito. At salamat sa pagkakataon na kaming lahat ay makapag-aral ng iyong salita. Hinihiling namin, O Diyos, na manguna ka sa aming kalagitnaan, pagbabalain mo ang bawat isa at ingatan ng lahat ng puso namin at ang isipan namin na papakinggan ng iyong mga salita. Matanggap namin ito ng may pananampalataya at kagalakan at magkaroon kami ng pagbabagong buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, baguhin mo po kami ayon sa kalooban mo at pagbigyan kami ng pagpapala na nanggagaling sa iyo. At sa oras ito, Panginoon, hinihiling namin na ikaw po ang Diyos na manguna sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Nagpalain mo rin ng mga nasa online. Ang bawat isang narito, Panginoon,
We pray for your blessing, for your peace, and help us, Lord, to understand your words. Give us wisdom that we may apply every word na maririnig namin ngayong umagang ito. We are praying, Lord, sa lahat na nakikinig ng iyong mga salita, sa iba't ibang sulok ng mundo, Panginoon, na nasa online ngayon. We are praying for them that you'll continue to help them to understand clearly ang iyong mga salita, Panginoon. At pagpalain mo po ang araw na to. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, Lord. We thank you. Dahil ito pa rin ang araw na ginawa mo at kaming lahat, Panginoon, ay patuloy na magdidiwang, magagalak dahil ikaw ang Diyos na nagpinaglilingkuran namin at ang aming sinasamba at patuloy na pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan sa lahat ng kamanghamangang ginagawa mo sa aming buhay. Salamat sa kapayapaan mo na nag-iingat ng aming puso at isipan at sa kagalakan sa banal na Espiritu at sa pag-ibig mo na aming nararanasan ngayon, Panginoon. Ibuhos mo po ang mayamang biyaya mo sa bawat isa at maranasan namin na maganap ang kalooban mo sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, sabi daw si Jesus, sabi niya doon sa Luke, Jesus connects prayer with the coming of the Holy Spirit. So, kapag nagpe-pray tayo, it is as if para ka nagbubukas ng pintuan sa isang visitor. May mga bisita na ba kayong pumasok sa bahay agad na hindi nyo pinagbubuksan? Meron daw kayong ganong bisita? Yung kumatok, pagkatok, tapos pumasok agad. Meron bang ganon? Walang manners yun. Ang totoong bisita, pag kumatok, antayin mong pagbuksan ka at huwag ka rin papasok hanggat hindi sinasabing, pasok ka. Tama ba? Walang manners kapag biglang kumatok ka tapos binuksan mo na kaagad. Magnanakaw lang yung gano'n. Okay? So ang prayer pala ngayon, it is as if ang banal na Espiritu ng Diyos nasa labas ng pintuan, inaantay kang pagbuksan mo siya. At kung nananalangin tayong lahat, ganun yung nangyayari. Pinagbubuksan natin ang pinto ang banal na Espiritu para pumasok sa buhay natin. Sabi nga, it is not talent, it is not strategy or emotion that opens heaven. Ang tanging nakakapagbukas ng langit ay panalangin. When we pray, the doors of heaven, the windows of heaven, the floodgates of heaven open kapag tayo ay nananalangin. Okay? And sabi nga, si Dr. David Yonggi Cho, sabi niya, well, si David Yonggi Cho, FYI, siya yung malaking church, hindi lang sa Korea, hindi lang sa South Korea, sa buong mundo. The largest church na nabuo, naitayo, na building sa buong mundo ay nasa South Korea at yun yung church ni David Yonggi Cho. Okay? Sabi niya, without prayer, palakas nga ng konting mic ko, the Holy Spirit cannot work. Without prayer, the Holy Spirit cannot work. Prayer creates the atmosphere where the Spirit moves. Hindi kikilos ang presensya ng Diyos sa buhay natin kung hindi ka nagpe-pray. Sabi ni David Yonggi Cho, kapag nag-pray ka, you are creating an atmosphere sa paligid mo para mag-move ang banal na Espiritu. Paano yan? Sige, to further, sabi ni John, just as a key unlocks a door, prayer unlocks the flow of the Holy Spirit in our lives, sa buhay natin, sa ating church, at sa ating bansa. Kung hindi magpe-pray ang church, ang tao ngayon, hindi magpo-flow yung presence ng banal na Espiritu ng Diyos. Okay? So now, anong ginagawa kapag ano nangyayari kapag tayo nagpe-pray? So, yung topic natin, prayer opens the door. Number one, sabi na, when we pray, the door of their hearts, homes, and ministries opens for the Holy Spirit to fill, to empower, and to transform. In order na baguhin tayo ng Diyos, i-fill niya lahat ng emptiness sa buhay natin, i-empower tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, baguhin niya tayo, kailangan natin ang presence ng banal na Espiritu. Okay? Handaan niyo po yung addiction mo sa alak, addiction mo sa sigarilyo, addiction mo sa pornography, addiction mo sa mga kasalanan sa mundong to. Hindi mawawala yun kung di darating ang presensya ng banal na Espiritu sa iyo. Kailangan mag-flow ang presence ni Holy Spirit sa buhay mo para baguhin ka niya. Okay? Mangyayari lang yon kung i-allow mo siya na baguhin ka niya. In order for you na ma-allow mo si Holy Spirit, yung presence ng Diyos, na baguhin ka, kailangan natin mag-pray. Okay? Number one, prayer opens the door for the Holy Spirit to dwell. Sabihin niyo nga, dwell. Dwell in us. Ano ibig sabihin ng dwell?
manahan, manirahan ang presensya ng Banal na Espiritu sa iyo. Sabi ni Jesus again, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who, ask. Pag hiningi mo, ibibigay niya. Hindi ko pwedeng ibigay sa inyo yung Banal na Espiritu. Sino pwede magbigay? Ang Ama. Paano niya ibibigay? Kung hihingi ka. Kung hihingin mo, ibibigay niya. Sabi pa ni Jesus, John 14:16, and I will pray the Father, and He will give you another, what? Helper. Sabi niyo, helper. Gusto niyo tulungan kayo ng Diyos? Gusto niyo ng help mula sa Diyos? Kailangan natin si Holy Spirit as our helper. Ano gagawin niya? That He may abide or dwell with you forever. The Spirit of truth, si Holy Spirit, whom the world cannot receive. Hindi marireceive ng nasa mundong ito or ng mundong ito ang Banal na Espiritu. Because it neither sees Him nor knows Him. Sabi ni Jesus, bilang disciple ni Jesus, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. Kapag disciple ka ni Lord, pag follower ka ni Jesus, malalaman at makikilala mo ang Banal na Espiritu ng Diyos. Pag hindi ka pa disciple ni Jesus, hindi mo magagets to. Nandun ka sa kategory nung nasa mundo. The world, it neither sees Him nor knows Him. Kaya ang prayer, ginagawa niya sa atin, mas nakikilala natin kung sino si Lord sa Word of God. Mas nagiging totoo sa atin ang Diyos habang pinagpe-pray natin kung sino siya sa salita ng Diyos. At habang lumalalim tayo sa panalangin, sa pagpe-pray, ano yung nagaganap? Nagdodwell, nananahan ang presensya ng Banal na Espiritu ng Diyos sa atin. So ano nangyari? The Holy Spirit is a gift. Sabi niyo, gift. Regalo ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang Banal na Espiritu sa ating lahat. Hindi yan earned, but received through asking. Kailangan talaga nating hingin. Pag hindi mo hiningi, hindi ibibigay sa'yo. Okay? Sabi ni Charles Stanley, the Holy Spirit's presence is not automatic. He fills those who hunger and ask in faith. Hindi siya automatic. Yung kapag, Kristiyano na ako nasa akin na ang Holy Spirit. Hindi siya ganun. Kailangan hingin mo muna personally. That's why you have to be saved. You have to be born again. Again, ang born again ay hindi religion. Ang born again ay command ni Jesus. You must be born again. Kasi kung makasalanan, corrupt, adik, o makasalanan, may mahina, yung buhay mo, yung spirito mo na makasalanan din, kailangan mong ma-born again talaga. Sa John chapter 3, pag binasa nyo yun, piniliwanag ni Jesus ang pagiging born again. Na kung paanong ang hangin ay hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo, ganun din ang pagiging born again. Ang ginagawa ng Diyos, inaalis niya yung nature nating makasalanan at nire-replace niya ng Spirito ng Diyos. Yung banal na Spirito ay mananahan sa'yo para tulungan kang linisin yung kasalanan mo. Tulungan kang linisin yung buhay mo. Spiritual cleansing, kumbaga. So, lilinisin ng Diyos yung buhay natin. Kung ikaw ang pakiramdam mo, ay pinanganak akong lalaki, pero puso ang babae. Kailangan mong ma-born again talaga. Kasi wala ka pa sa totoong identity ng Diyos sa buhay mo. Ang totoong identity, kapag nakilala mo yung Creator mo na lumikha sa'yo. Hindi pwedeng, I'm born this way. You must be born again para mabago ka talaga ng Diyos. Mangyayari lang yon kapag meron kang hunger. Meron kang willingness na hingin siya sa buhay mo. Okay? Para baguhin ka niya. Sabi ba, we do not strive for the Holy Spirit. Hindi tayo nagpapakahirap, mag-serve ako sa Diyos, patutugtog ako, mag-serve ako sa church para si Holy Spirit dumating sa akin. Ay, magiging mabait ako para ang Holy Spirit dumating sa akin. Hindi. That is striving. The only way for you to receive the Holy Spirit is you ask. Hingin mo. Ano ba? Sabi ba, prayer is the act of opening our hearts for divine indwelling. Ang panalangin, kaya ka nagpe-pray, binubuksan mo yung puso mo. Lord, ino-open ko yung puso ko sa'yo. Come in. Dwell. Manahan ka sa buhay ko. Alam niyo, hindi pwedeng hindi pwedeng yung parang
Meron akong napanood nung bata ako, yung tinatawag na Shaman King. Ewan kung alam niyo anime na yun. Yung Shaman King, times natin yung elementary, no? Yung Shaman King, kasi si ano doon, si Yo Asakura. Meron siyang spirit na ang pangalan is si Amidamaru. Ayan, si Amidamaru. Kabisado pa no? Hindi kasi favorite namin nung elementary yun Kasabayan niya nung Flame of Recca, yung Ghost Fighter, mga ganun. So itong si Yo Asakura, yung spirit niya, nag-dwell dun sa espada niya. Pero, yung spirit na yon nakikita niya rin as spirit, si Amidamaru. Huwag tayong ganun dapat. Maraming Kristiyano ngayon, ginagawa ang banal na spirito na parang wala sa ano lang, nasa labas lang. With you lang. Ang presence ng Diyos in us. Tandaan nyo ang presence, si Holy Spirit, hindi siya with us. Hindi lang siya with us. Within us. Ang with us, yung Emmanuel, God is with us, si Jesus yun. Dumating siya physically, nabuhay siya kasama ng mga tao, God is with us, Emmanuel. That is with us, kasama natin. Ang banal na Espiritu ng Diyos, ibinigay sa atin in us, sa loob. Kaya nga, pag Kristiyano ka na at alam mo ang banal na Espiritu nasa iyo, yung divine indwelling ng Diyos nasa iyo, as if para kang Diyos na nire-represent mo siya. Naunawaan? Kapag nag-inom ka, sino ang sinisira mo? Pag naglasing ka ng alak, sino sinisira mo? Sino po? Yung sarili mo lang. Kahit ang banal na Espiritu ay nasa iyo, sinasaktan mo siya pag nagkakasala ka. Pag inusukan mo yung katawan mo ng sigarilyo o ng mga inihitit na mga drugs or kung ano pa man, sino napapahamak? Ikaw lang. Pero kung sinasabi mo, si Holy Spirit nasa loob ko nakakahiya pala sa Diyos kung sinisira ko yung katawan ko, tapos nasa akin pala siya. Naiintindihan po natin? Yung divine indwelling nasa iyo na. Kung nasa iyo ang banal na Espiritu, every time you pray, tapos sisirain mo yung katawan mo. Huwag po tayong, yung parang, Lord, gagawin ko lang tong kasalanan to, dyan ka muna. Kasi parang with us lang naman. Pwede mo siyang iwan anytime. Dapat maintindihan natin, indwelling ang ginawa ng Diyos. Nanahan siya sa loob ng puso, ng buhay natin. At gusto ng Diyos mamuhay kasama mo. Yun ang point ng presence ni Lord. Gustong-gusto ng Diyos samahan tayo. Amen? Ayaw ng Diyos na iwan tayo na parang orphan. Na parang wala kang magulang. Gustong-gusto niya tayong samahan at tulungan. Kaya nga siya tinawag na helper. Okay? Pangalawa, letter B. Prayer prepares the vessel, tayo yung vessel, for the Spirit's presence. Ang ginagawa ng panalangin, habang nagpe-pray ka na nagpe-pray, pinaprepare mo yung buhay mo na maging kalugod-lugod sa Diyos para manahan yung presensya niya. Sabi niya, like oil poured into an empty jar, the Spirit fills what prayer has emptied. Kung feeling mo sobrang empty ng buhay mo, kailangan mo ng feeling ng presence ni Lord. At mangyayari lang yon sa prayer. Habang pinagpe-pray natin ang pinagpe-pray yung mga bagay-bagay sa buhay natin, at habang nakikipag-worship tayo sa Diyos, yung lahat ng emptiness sa puso natin nawawala. Kasi napipil upan ng presence niya. Okay? Sabi pa nga, si Yonggi Cho, sabi niya, Holy Spirit, ito yung prayer niya lagi, Holy Spirit, you are my senior partner. Yun yung declaration niya everyday. He taught that intimacy with the Spirit begins in the secret place. Kailangan talaga may secret place ka. Paano secret place? Yung lugar na kung saan pwede mong i-meet ang Diyos everyday, nang ikaw lang at siya. Kaya dapat meron tayong first hour of the day na ini-spend natin sa Kanya. Alam niyo, pinaka-struggle sa aming mga magulang na, yung mga tatay-nanay na dito. Dahil pagod, may alaga, nag-aalaga, lalo pag may baby ka. Struggle maghanap ng secret place. So, hahanap ka lang ng pagkakataon sa buong maghapon para magkaroon ng fellowship sa Diyos. Kaya, pag nasa season ka pa ng parenting niya, tuloy may baby kami, mahirap mag-adjust ng time. Kung kayo yung mga single pa, mga kabataan pa, kaya niyong hawakan yung oras niyo. Spend time sa Panginoon. Walang mawawala. Sobrang laki ng investment na pwede mong gawin sa oras mo na kung maluwag pa habang wala ka pang maraming responsibilities. Kapag in-spend mo yan, in-invest mo yan sa presence ni Lord, sobrang laki ng pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Tandaan niyo po walang shortcut sa paggamit ng Diyos sa buhay mo kung hindi ka magpe-prepare.
And the best preparation is prayer. Aside sa Word of God, yung Bible, para magkaroon ka ng pagkakilala sa Diyos, lumalim ka sa Kanya, yung panalangin, that's intimacy. Yun kasi yung mas lalo nagiging sweet, yung relationship mo sa Panginoon. Another is itong without prayer, the Spirit is quenched. Alam niyo yung word na quench? Alam niyo yung word na quench? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, sabi doon, quench not the Spirit. Bago yung verse na quench not the Spirit, may mga naunang verse, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks. Tapos biglang sinabi, quench not the Spirit. Alam niyo kung paano, pag sinabi kasing quench, yung, alam niyo apoy. Imagine niyo apoy. Naglilayab. Paano gagawin para mawala siya? Tupukin mo. Tama? Kuha ka ng fire extinguisher, i-quench mo. Ano gets niyo na yung word na quench? Okay? Tanggalin mo. Okay? Alisin mo. Pigilan mo. At the same time, parang sa sa inumin. Habang umiinom ka, ano nangyayari? Nawawala yung uhaw mo. Try nyo. Huwag kang uminom. Ano mangyayari? Manunuyot, no? Ano nangyayari? You're quenching your throat sa tubig. Napipigilan mo yung sarili mo ma-refresh. Okay? Kaya sabi, quench not the Spirit. Kapag hindi pala nagpe-pray ang mga Kristiyano, pinipigilan natin ang banal na Spirito. We are actually quenching the Spirit of God. Sinasabi mo, Lord, hindi ka welcome sa akin. Kapag hindi ka nagpe-pray. Bakit? Again, verses Thessalonians. 1 Thessalonians 5, verse 19. Quench not the Spirit. Bago yon, rejoice always. Magalak ka palagi sa Panginoon. Ano sunod? Pray without ceasing. Never stop praying. Yun yung ibig sabihin nun. In everything, give thanks. Anong pinapatunayan sa atin ng tatlong verse na nauna? Lagi kang manahan sa Diyos. Lagi mong kasamahin ang Diyos. Rejoice always. Magkaroon ka lagi ng kagalakan sa Panginoon. Pray without ceasing or never stop praying or pray always. Manalangin ka lagi. Spend time with the Lord. Ano ba? In everything, give thanks. Magpasalamat ka palagi. Naunawaan po natin. Nagigets yung ibig sabihin? Gustong-gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng time sa Kanya. And that's why praying, pag hindi ka nag-pray, you're quenching the Spirit. Pinipigilan mo siya. Nawawala tuloy yung apoy ng banal na Spirito sa'yo. Ina-anoint ka na sana niya, ang laki na sana ng growth mo, ang laki na sana ng maturity mo, kaya lang tumalikod ka pa sa Kanya. That's why we need to pray and pray and pray and pray para talagang lumalim tayo or lumago tayo. Sabi nga, neglecting prayer is like closing the door on a guest who wants to enter. Kanina sinabi ko, di ba? May kumakatok na guest, visitor. Ang ginawa mo, instead na pagbuksan mo siya, chinek mo lang, tapos sinara mo ulit. Yan ang ginagawa natin pag prayer. Pag nineglect natin yung prayer. Pag parang bahala lang natin yung prayer. Parang sinasabihin, Lord, hindi ka welcome kasi. Diyan ka lang muna sa labas. Okay? When we pray, we invite Him to dwell, to make His home in us. So yun yung nangyayari. Sinasabi natin, Lord, make your home. Feel at home sa buhay ko. The Holy Spirit comes to hearts that are prepared in prayer. Darating lang siya kung na-prepare mo na yung puso mo sa panalangin. So pray. Pangalawa, ano yung una? Prayer opens the door for the Holy Spirit to dwell. Ano yung first D? Second D, prayer opens the door for the Holy Spirit to direct us. Sabi niyo nga direct. Pag sinabing direct, anong ginagawa niya? Meron kang guide. Gusto niyo ng guide? Kamusta midterm exam? Midterm nga ba? Kamusta midterm exam ng mga college? Dami reklamo sa highlight, Dami reklamo ng mga post ng mga taga-PL mo, ang hirap doon ng exam. Ano yung ginawa ng mga prof nyo? Gusto niyo ng direction? Alam niyo na ba yung, sa mga estudyante pa, alam niyo na ba yung magiging course nyo? Alam niyo na ba yung magiging career nyo? Sino yung magiging asawa nyo in the future or so on? Gusto niyo ng direction sa lahat ng decisions nyo? We need the Holy Spirit. Kaya ang prayer, binubukas niya yung pintuan for the Lord to direct you. Paano? Sa Acts chapter 13 verse 2, tingnan niyo, basahin natin.
as they ministered to the Lord and fasted. Okay? Yung mga disciples yan, mga apostles. The Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul, si Apostle Paul yun, for the work to which I have called them. Grabe yung direction ni Lord. Nangusap ang banal na Espiritu sa kanila para sabihin, i-separate nyo si Barnabas at si Saul, si Paul. May papagawa ako sa kanila. Tinawag sila bigla. Anong ginawa ng church? Nag-minister sa Panginoon, nag-fasting. In short, nag-pray. Yung direction na kuha nila during praying and fasting. Anong ginawa ni Lord sa atin kapag nasa iyo si Holy Spirit? Anak ka na ba ng Diyos? Sino mga anak ng Diyos? Anak ka na ng Diyos, sure ka? Sa Romans 8:14, for as many are led by the Spirit of God, these are the sons or children of God. If you are led by the Holy Spirit, ibig sabihin, may direction or may guide ka na sa buhay na to, anak ka na ng Diyos. Kapag hindi mo pa alam kung paano ka i-direct ng Diyos, hindi ka pa rin sigurado sa direction ng Panginoon sa buhay mo, bakit di ka pa anak ng Diyos? I-sure natin yan ngayong araw na to. Ang totoong direction ng Diyos sa atin, ang katunayan na tayo ay anak na ng Diyos. Nalalaman at naririnig mo ang direction ng Diyos sa buhay mo, sa bawat desisyon mo, kasi anak ka ng Diyos. Nangungusap siya sa'yo. Kinakausap ka niya. Bakit? The Holy Spirit speaks in an atmosphere saturated with prayer. Sa Antioch, during that time sa Acts 13, yung direction dumating during prayer and fasting nila. Kung gusto natin mangusap ang Panginoon, ano bang gagawin natin? Ano bang dapat gawin sa church na to? Ano bang dapat natin gawin? Gusto niyo mangyari yun? Kailangan natin ng presence ni Lord. I-saturate natin yung lugar na to, yung buhay natin ng panalangin. Alam niyo, sabi ko kahapon sa graduation ng Bible School natin, nagturo ako sa GLU, yung Global Life University. Kilala niyo yung vlogger na si Teta Lestay? Yan, sina Joros Gamboa. Graduate sila doon sa Bible School na yon. Nagturo ako last time for 2 months doon. And habang nagtuturo ako, masaya. Pero may kurot sa puso. Bakit? Kasi nakatenga yung Bible School ng Sendalite. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, sorry. Pero tapusin ko lang to. I-resume namin yung Bible School. Kasi yun yung direction ng Panginoon. So nag-resign ako doon. Sabi ko, pasensya na po. Hindi ko na po matutuloy yung pagtuturo ko dito. Kasi i-resume na po namin yung ministry namin ng Bible School. And after graduation kahapon, sa Tuesday, start na ng orientation, first day of class, face-to-face, dito. Sa mga malayong lugar, pwede kayo mag-online. Ang magtuturo ng first subject sa Pastor Dan mismo. Pupunta siya, 6 hours na biyahe yun, kasi 3 hours eh. From Calaca City, Batangas. Pero mag-i-spend siya ng time para ma-meet yung mga estudyante natin this Tuesday. Bakit kaya? In order for you to hear the voice of the Spirit, you must spend time sa Kanya. Kung gusto mo ng direction, mag-pray ka. Sabi ni Periston, the voice of the Spirit is clearest. The voice of the Spirit is clearest. Pinakamalinaw ang boses ng banal na Espiritu in the environment of worship and intercession or prayer. Magiging malinaw lang ang presence ni Lord sa buhay mo. Yung boses niya na mangusap sa buhay mo kapag nagpe-pray ka palagi at sumasamba ka sa Kanya. Sasabihin niya sa'yo, hop, huwag mong dadamputin yan, di yan sa'yo. Hop, huwag mong nanakawin yan, di yan sa'yo. Hop, huwag mong kaangkinin yan, di yan sa'yo. Bakit? Thou shall not steal, thou shall not covet. Ano yun? 10 Commandments. Bakit? Kasi meron mag-warning sa'yo. Kung talagang prayerful ka, tutulungan ka niyang di gumawa ng kasalanan. Kung talagang prayerful ka, hindi ka mapapahamak basta-basta. Kung talagang prayerful ka, hindi ka matatempt sa mga kahinaan mo. Naunawaan? Sabi pa, when prayer ascends, revelation descends. Amen? Gusto mong makilala ang Diyos? Gusto mong ma-reveal ni Lord kung sino siya sa'yo? Ma-encounter mo ang presence ng Diyos? Let your prayer ascends. Mag-pray ka. Kung meron kang karelasyon ngayon na wrong person, alam niyo may natutunan ako sa discernment. Yung gift of discernment, galing yun sa 9 gifts ng Banal na Espiritu sa 1 Corinthians 12.
Yung word na discernment or yung gift ng discernment, ang sabi doon, para malaman mo kung ano yung galing sa Diyos at yung hindi galing sa Diyos. Ibig sabihin, ang discernment pala, pwede kong malaman kung yung tao na to, trabaho na to, course ko na ito, desisyon na ito, kung galing to sa Diyos o hindi. Yun yung discernment. Ibig sabihin, kung pag ilalagay mo sa tao, ang discernment ay malalaman ko kung yung tao na ito ay right people para sa akin or wrong people sila para sa akin. Gets nyo? Kung prayerful ka, ituturo sa'yo ng Diyos, etong taong to, para sa'yo yan, right man or right woman or right people sila para makasama mo. Dito sa Send the Light proper, kayo pala yung mga right people na makakasama ko sa paglilingkod sa Panginoon. There are times, sasabihin sa'yo ng Panginoon, ay, ilalayo kita sa mga taong to kasi wrong people sila na makasama mo. Hindi ka lalago pag sinamahan mo sila. Those are the times na kapag gusto mo ng direction mula sa Panginoon, kailangan mo mag-pray na mag-pray. Para yung revelation ni Lord, ma-receive mo. Amen? Ano pa? Prayer tunes our spirit to God's frequency. Alam niyo yung radyo? Sino nakaabot ng radyo? Yung talagang ina-adjust pa. Yung sa bahay ng lola ko sa San Jose, sa Bilibid, meron dong radyo talaga na hahanamin mo yung channel. Kasi, kukunin mo yung frequency tama. Meron pa kaming TV yung kailangan namin maghahawak kamay Oo, kaming siyam na magkakapatid, maghahawak kamay kami. Para yung isa hahawak doon sa tinidor na nakasuksok sa likod ng TV. Para paghahawak na gano'n at mas maraming taong umawak, mas malakas signal. Frequency. Nag-ahanap ng frequency. Gusto mo mahanap yung frequency ng Diyos? Mag-pray ka. Para malaman mo kung sino talaga ang Diyos na tinatawagan mo. How I wish yung lahat ng mga nag-video ng nililindol na Lord, tama na, Lord, Lord, tama na. Sana si Jesus talaga yung Lord na yon. Kasi may isang nagpapanggap na Lord sa Davao, di ba? Yung nag-i-stop ng lindol. Stop! Si Kibuloy, di ba? Baka yun yung Lord na tinatawag Bakit? Ano sabi ng Bible? Those who call upon the name of the Lord shall be saved. So kaya napakahalaga na yung prayer mo ay talagang yung frequency niyan galing sa Diyos para makakonect ka sa Kanya. Why? Without prayer, we move by sight. Kaya ka lagi nag-aalala, natataranta, paano yung ganito, paano yung ganyan, kasi hindi ka nagpe-pray. Merong kante, all because you do not carry everything to God in prayer. Kaya ka nag-aalala, natatakot, nangangamba, hindi ka nagpe-pray. So we are moving by sight. But when we pray with prayer, we move by revelation. Ano yung nais ipagawa ng Diyos? Ano pa? The Spirit directs through impression. I-impress sa heart mo yung direction. O, ito yung gagawin mo sa araw na to. Yung kakausapin mo mamaya, sharean mo ng faith yon. Yung mga kakatabi mo sa bus o sa jeep, kung sino man sila, i-share mo yun. O yung ganito, yung pag-pray mo sa ganito. I-impress ni Lord kung ano yung gusto niyang paano. Through the scriptures and divine timing. But only when our hearts are tuned through prayers. Maririnig mo lang, i-impress ni Lord sa iyo yan, tuturo niya sa iyo yung revelation niya, ibibigay niya sa iyo yan kung nagpe-pray ka. Ano pa? The Holy Spirit gives wisdom for life's decision. Sa payan, sa bawat desisyon sa buhay, napakahalaga ng presensya ng Diyos. Without His direction, magkakamali ka. Masasaktan ka lang, mapapahamak ka lang. Kung talagang prayerful ka, kung talagang pinagpe-pray at galing sa Diyos yung mensahe yan, pag ginawa mo yan, magkatagumpay ka. Pero pag nag-fail ka, nakalimutan mo, hindi pala galing sa Diyos yan. Ano yung pinakamahalagang desisyon sa buhay ng tao? Pinakamahalaga, number 1, yung desisyon na makipagrelasyon sa Diyos. Pangalawang pinakamahalagang desisyon, yung taong mapapangasawa mo. Pag nagkamali ka sa taong mapapangasawa mo, yari ka.
No return, no exchange. Bakit? Mag-a-adultery ka, mangangalunya ka, magkakasala ka sa Diyos. Kaya napakahalaga yung desisyon na dalawa na yan. Iba pa yung trabaho, career, and so on. Pero para di ka magkamali sa mapapangasawa mo sa buhay, ask the Lord. Alam nyo, somehow, no? Kilala niyo si Elon Musk? Si Elon Musk, kilala niyo siya? Yung Tesla. Pinakamayaman siya ngayon kasi. Ay, somehow, sinasaluduhan ko siya sa ginawa niya. Nag-post siya, sabi niya, cancel Netflix. Bakit daw? Ayaw niyang mapanood ng mga anak niya na yung mga palabas sa Netflix ay puro same-sex. Puro LGBT na yung laman. Sipin mo cartoons, tapos lalaki sa lalaki, tapos may anak. Sobrang corrupted na. Yung mga anak niya maliliit pa, ayaw niyang lumaki, na nanonood ng ganun, may corruption. Grabe yung nawala sa Netflix. Ang dami nag-cancel ng subscription. Why? Kasi at least kahit paano may righteousness pa. We need to understand. Kahit sa Shemi, binawalan namin ngayon ng screen. May stigmatism kasi siya, negative 50. So bawal siya sa kahit anong screen ngayon. Pero ang isa sa background, isa sa reason namin, ayaw namin makapanood siya ng kung ano-ano talaga dahil ang dumi. Ultimo YouTube, madumi rin. Lalo yung kids, YouTube Kids, sobrang dumi nun. Sa bawat desisyon natin sa buhay, we need the Spirit of the Lord to ask wisdom para maging maayos yung desisyon natin. Otherwise, walang mangyayari sa atin. When we pray, the Holy Spirit becomes our compass, not our last resort. Nakakaawa kaya yung dating na kapag, kung kailan may mga delubyo, mga lindol, bagyo, at kung ano-ano pa, doon lang tumatawag sa Diyos. Bakit hindi tayo tumawag sa Diyos bago dumating yung mga yan? Para handa na tayo pag nagdatingan yung mga yan. Tama ba? Kung nakakapag-pray ang tao sa last minute ng buhay niya, bago siya mamatay, bakit hindi tayo mabuhay na nagpe-pray tayo everyday? Diba? So number 1, prayer opens the door for the Holy Spirit to dwell in us. Pangalawa, to direct us. Pangatlo, prayer opens the door for the Holy Spirit to demonstrate His power. Demonstrate His power. Paano yon? Sa Acts chapter 4, verse 31, sabi na when they had prayed, after nila mag-pray, the place where they were assembled together, was shaken. Nung limindol sa Bagyo, si Pastora Megan at si Daniel ng Tunasan, STMLI Tunasan, nasa Bagyo sila. Since merong conference na nagaganap at about sa prophecy, prophetic message para sa Pilipinas, yung gathering na yon, maraming mga tao nandun, biglang lumindol sa Bagyo. Lumindol bigla. So naramdaman nila yung pag-shake. Guess what? Umalis kaya sila o hindi? Walang umalis sa gathering. Alam niyo kung bakit? Because umpisa pa lang, nasa-shake na talaga yung buong lugar kasi grabe yung intense ng prayer nila. Ibig sabihin, sanay na ang believer sa mga shakening. Pag anak ka ng Diyos, sanay ka na sa ganung klaseng mga shakening. Kaya nung lumindol, parang wala lang sa kanila kasi, ay, normal na to. Kasi during Acts, ganun din. The place they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit. And they spoke with the Word of God with boldness. Tumapang sila sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Parang sa Acts 2 rin, ganun din. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So ang ginagawa ng prayer, ino-open niya yung pintuan ng banal na Espiritu para i-demonstrate niya yung kapangyarihan niya sa'yo. Habang nagpe-pray ka na nagpe-pray, mararanasan mo yung demonstration ng power ng Diyos sa buhay mo. Why? Because prayer precedes power. Kaya nga, pag prayerless ka, powerless. Isang buong week kang di mag-pray, it makes you weak. 1 week na walang prayer makes you weak. Makes 1 week. Mahina.
Kapag hindi ka nag-pray araw-araw, ang hina. Powerless tayo kapag hindi tayo nagpe-pray. Powerless kapag wala kang ginagawang time para sa Panginoon. Because prayer precedes power. Sabi nga, before Pentecost, yung chapter 2 ng Acts, bago magkaroon ng kapuspusan ng banal na spirito, bago sila mabaptize ng presence ng Diyos, came prayer muna. Before revival, came what? The upper room. Nasa upper room muna sila nagpe-pray. Nakita niyo yung astronaut na nasa outer space? Sabi niya, I see no God in here. Nasa outer space daw siya. Sabi niya, wala akong nakikitang Diyos up here. Wala akong nakikitang Diyos dito sa labas ng earth. Sabi ni Savior, kilala niyo yung Savior? Yung nagko-comment lagi na meme. Sabi niya, tanggalin mo yung helmet mo. You will see God. Totoo naman. Sobrang taas niya na, di niya pa rin makita si Lord. Tayo ang dito, nakikita natin ang gawa ng Diyos. Naiintindihan niyo po yung point? Why? Because there's prayer. The Holy Spirit, sabi ni Benny Hinn, the Holy Spirit never shows up where He is not invited. Prayer is that invitation. Gusto mong i-invite ang Diyos sa buhay mo? Mag-pray ka. Naintindihan? Hindi darating ang Diyos sa buhay mo kung hindi ka magpe-pray. Kung hindi mo siya i-invite. The Holy Spirit will come kapag welcome siya. He'll show up if invited siya. When the church pray, power descends. Bumababa ang kapangyarihan ng Diyos ng healing, deliverance, conviction, renewal. Sumusunod lahat yan. Bakit? Kapangyarihan ng Diyos yan eh. Ever wonder sa GC? Nasa GC na ba kayo? Pa-pray naman po ng ganito, pa-pray po ng ganyan. Tapos, after quite some time, praise God po, magaling na po siya. Bakit? May nagpe-pray. Kahit malayo ka, i-reach ka namin sa pamamagitan ng panalangin. Bakit? It opens the door to demonstrate God's power habang nagpe-pray tayo. Yung mga nanay natin na mga bago, yung mga nanganak, di ba? Grabe yung mga testimony nila nung kapanganakan nila. Ay, ng mga anak nila. Yun, ng mga nanganganak sila kung paanong life and death situation yun. Pero dahil sa prayers, na habang nanganganak sila, nagle-labor pa lang, may nagpe-pray para sa kanila. Ayun, ang kukuyot ng mga babies natin dyan. Bakit? Kasi may nagpe-pray. It demonstrates God's power. Letter B, prayer builds unity, and unity attracts the Holy Spirit. Sabi ko nga, ang church na anointed, united. Ulit, ang church na anointed, united. Powerful ang isang church kapag united ang mga tao sa loob. Tama ba? Ang awkward naman kung nag-aaway-away tayo dito. Tama ba? Hindi darating ang presensya ng Diyos at hindi rin totoong church yan kung lagi tayo nag-aaway-away sa loob. Tama? Napaka-awkward nun. Ang totoong church na puspos ng banal na spirito, nagkakaisa. Amen? Nagkakaisa saan? Sa panalangin. Kaya mag-prayer meeting na kayo. Kailangan kung libre ka. Hindi ko ito nire-required sa lahat kung talaga may trabaho ka o may schedule ka. Pero kung libre ka, pumunta ka dito, let's pray. Join us sa panalangin. Ako, miss na miss ko na nga. Ilang weeks na akong di nakakapag-prayer meeting dito. Kasi dahil nga nagkasakit nga ako. Pero nakakamiss na. Yung makasama natin bawat isa para mag-pray. Di ba sabi nga sa Acts, they were all in one accord. May unity sila. In one place. Nasa isang lugar sila, united sila sa panalangin. Sabi ni Yonggi Cho's church practice early morning. Kaya meron tayong GMP Glory Morning Prayer. Early morning prayer, mountains. Grabe. Si Bishop, si Papa, dati, dinidiscuss niya sa amin yan. Napunta siya sa prayer mountain ni ni David Yonggi Cho. Alam niyo ginagawa nila? Nakita niya mismo ng mata niya,
Kada oras, bus. As in bus. Ganon karami yung nagpupunta dun sa prayer mountain every day. Oras-oras, may isang bus na dumarating para mag-drop ng mga prayer warriors. Ganon sila kasipag mag-pray. And sino pinakamalaki at pinakamayaman na bansa ngayon? Pagdating sa mga technology and so on. Grabing ganda ng South Korea. Sabi niya, where corporate unity birthed corporate anointing. Nagkakaroon ng unity kapag merong prayer at magkakaroon ng anointing kapag merong unity ang church. If we will unite ourselves in prayer, magkakaroon ng kapuspusan. Lastly, prayer produces manifestation of God's glory. Nagpo-produce ng manifested glory of God ang panalangin. Gusto niyo ma-encounter si Lord? Sino sa inyo gusto ma-experience habang nag-worship tayo, dinadala ka ni Lord sa langit? How many times na namin na-experience yun? Ako personally, ilang beses ko na na-experience yun, na yung buong lugar habang nag-worship, nagiging parang langit. Kahapon, graduation, no? Nag-worship muna kami ni na Pastor Hem. Grabe. Piano, itong keyboard lang gamit namin, tapos nagkakantahan lahat. Ang pakiramdam ko, para kami nasa langit eh. Kala mo, nasa trono ka ng Diyos, throne room. Sarap. Grabe yung anointing ng presence ng Lord. Bakit? Lahat nag-worship, wala nakatayo lang. Walang naka-observer. Ano ba ito ginagawa nito mga ito? Ba't ba ako nandito? Walang ganun. Lahat nag-worship, lahat nakataas kamay. Lahat umaawit sa Diyos. And we can encounter God's presence, His glory, pag nagpe-pray tayo. The shaking of Acts 4 was not emotional hype. It was divine reality. Totoo siya. Sabi ni Perry Stone calls this the aftershock of heavens touching earth. Ganda, no? Yung shakening na naganap sa Acts chapter 4. Kaya sila naging matapang mangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo kung gusto niyo, nahihiya pa rin ba kayo mag-share ng gospel? Nahihiya pa rin kayo mag-share yung faith niyo sa iba? Alam niyo yung practice na pwede gawin? Prayer. Kapag prayerful ka, nagiging matapang ka sa pagbabahagi ng salita ng Diyos kasi binibigyan ka ng boldness ng banal na spirito habang nagpa-pray ka. Kaya pag medyo duwag-duwag ka pa rin ngayon sa pag-share ng faith mo, kulang ka sa panalangin. Sabi ko nga, meron kami ate, si Ate Beck. Lagi kami pinapagalitan dati ng mga bata-bata pa kami. Na, mag-pray kasi kayo kasi kaya ang gulo-gulo nyo hindi kayo nagpe-pray. Lagi kami pinapagalitan nun sa prayer, pero mas na-appreciate ko siya na nagpapastor na ako, kaya pala, kailangan talaga mag-pray. Okay? Where prayer is fervent, the Holy Spirit power is evident. Amen? Kapag fervent ang prayer natin, talagang sinisipagan mo mag-pray everyday, persistent ka mag-pray. Yung evidence ng banal na spirito nasa iyo, may kapangyarihan kasi. In conclusion, sabi nga, if you feel dry, powerless, and distant, parang ang layo-layo mo sa Diyos, the answer is not more effort, but more prayer ang kailangan. Pakiramdam mo, parang ang powerless mo, ang hina mo, parang ang layo mo na sa Diyos. Hindi effort, hindi good works. Mag-pray ka lang. Spending time alone in prayer. Yun yung inaantay ng Diyos sa atin. When we pray, we open the door for the Holy Spirit to dwell, to direct, and demonstrate. Ito ako mag-close. Sabi nga, ito yung challenge sa atin ngayon. Personally, make daily prayer your invitation for the presence of the Holy Spirit. Every day yan, personally, Lord, Holy Spirit, wini-welcome kita sa buhay ko. Dwell. Sa family nyo, open your home through family prayer time. Kung hindi nyo pa magawa lahat, kahit kayo muna ng kapatid mo, o ng nanay mo, take time na makapag-pray, magkakasama. Sa church, i-restore natin yung corporate prayer. Gusto nyo balik na natin ng 6 o'clock yung prayer meeting para yung mga after class or after work maka-join? Pwede naman wala namang problema dun We need to pray. We need to gather together in prayer.
Kung hindi natin i-restore yung prayer gathering natin, wala, hindi makakaingat tong church. Walang direction, walang revival, walang anointing. Sabi nga, let us cry out as the disciples did. Ang prayer ng mga disciples kay Jesus, Lord, teach us to pray. Ba't ang galing mo mag-miracles? Isang touch mo lang, gumagaling na sila. Kami, Lord, rebuke na kami ng rebuke. Ayaw para lumayos yung demonyo. Sa'yo, magmamakaawa pa yung demonyo. Hindi sila nagpaturo, Lord, turuan mo kami ng miracles mo. Anong pinaturo ng mga disciples? Teach us to pray. Turuan mo kami manalangin. Kasi nakita nila si Jesus, yung life of prayer ni Jesus. Araw-araw, nagpe-pray si Jesus. Si Jesus na yun, nagpe-pray pa. Sabi nga naman ng Palaos po, Diyos na siya, kinakausap niya sa sarili niya. Hindi, nagpapakita ng example lang Diyos sa atin. Na kung siya nagkatawang tao siya, kinailangan niya yung tulong ng Ama. Lalo tayo. Yan alam ito, si David Jonggicho, sabi niya, meron siyang, siya, the largest church sa South Korea at sa buong mundo. Meron siyang quotation, mga sinabi, the prayer that brings revival yung topic niya. Sabi niya, the Holy Spirit can bless you when you read the scriptures. Tama? Huwag ka magbabasa ng Bible na ikaw lang. Hingin mo yung tulong ng banal na Espiritu para pagpalain niya yung pagbabasa mo. The Holy Spirit can direct you as you witness for Christ. Huwag ka mag-share ng Word of God or mag-share ng Gospel. Mag-evangelism ng ikaw lang. Hingin mo yung tulong ng banal na Espiritu para tulungan ka niya makapanalo ng kaluluwa sa Panginoon. Sabi niya, the Holy Spirit can anoint you as you preach and teach the Word of God. Wag kang magtuturo ng salita ng Diyos without the Holy Spirit. Walang kwenta yung preaching mo. Walang kwenta yung teaching mo. Ikaw lang yun. Sabi niya, but if you want to have an intimate communion with the Holy Spirit, you need to pray. Gusto niyo maging intimate sa Diyos? Pray. I first realized this truth in the early days of my ministry, sabi niya, I tried so hard to lead people to Christ, but with few results. Nakakapagod yan eh. Yung turo ka ng turo, lead ka ng lead ng mga tao, tapos hindi naman nagbabagong buhay yung mga tao, tapos nawawala pa. Nakakapagod yun. Anong kulang? Sabi niya ganon. As I was in prayer, the Lord spoke to my heart, sabi ni Lord sa kanya, how many quail? Alam niyo yung quail? Pugo. Di ba inulan ng pugo yung mga Israelita sa wilderness? How many quail would Israel have caught if they had gone quail hunting in the wilderness? Gaano karami yung pugo na makukuha kaya nila kung mismong nag-hunting sila ng pugo sa wilderness? Sabi niya, Lord, not too many. Hindi ganun karami, syempre. Kasi sila yung mag-e-effort eh. Sabi ni Lord, how did the quail get caught? Paano nakuha ng mga Israelita yung quail? Yung mga pugo? Sino nagdala? Sino nagdala? Sino nagdala ng pugo sa mga Israelita para makakain ng karne? Sino? Ang Diyos. Yung sagot. Paano? Nagpadala siya ng hangin. Di ba? I then realized that God sent the wind which brought the quail. Tama? Nagkaroon ng pugo yung mga Israelita para makakain ng karne. Hindi ito itlog ha. Pugo na as in ibon. Nakakain sila ng karne. Bakit? Dinala ng Panginoon, pinadala niya yung hangin. The Lord was trying to show me the difference between chasing souls without the Spirit's strategy and working in cooperation with the Holy Spirit. Sabi ko sa Panginoon, Lord, alam kong pinaprepare mo lang ako. Kaya ang tagal gumaling nitong sugat ko kasi nagkapigsa nga ako, di ba? Hanggang ngayon, masakit pa rin actually, mahapdi pa rin siya. Open wound pa rin siya. Pero sabi ko, Lord, itong preparation na to, i-prepare mo ako. Ayoko nang babalik ako sa campus ministry, sa evangelism ulit, soul winning, nang wala ka. This time, every soul counts. Okay? Kailangan natin makipag-cooperate sa banal na Espiritu. Then the Lord said something to me that totally changed my life. Sabi niya, you must get to know and work with the Holy Spirit. Bakit kaya? It is as if sinasabi ni Father, pinadala ko na sa'yo yung partner mo. Work with Him. Cooperate with Him. Know Him personally para malaman mo yung gagawin mo.
And sabi niya, I knew, alam niya, I was born again. I knew I was filled with the Holy Spirit, yet I had always thought of the Holy Spirit as an experience and not as a personality. Parang sa part niya, hindi, Spirit, ano lang yan, yung kapag may revival, yung may conference, may bisitang mga kano o mga taga-ibang bansa, tapos ililay hands ka, tapos mapupuspos ka. Ganun lang, eventually lang sa Spirit. Parang power lang yan. Hindi. Person, third person of the Trinity. First person si Father, second person si Jesus the Son, the third person si Holy Spirit. They are persons. Person si Holy Spirit. Meron siyang feelings. May mind siya, may heart siya. He can speak. He is a person. Kailangan natin ng intimacy sa Kanya. Sabi niya pa, however, getting to know the Holy Spirit would require my spending time talking with Him and letting Him talk to me. This fellowship with the Holy Spirit has brought me into every major change in my ministry. Sabi niya gano'n. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa ministry niya nung nagkaroon siya ng fellowship. The development of the cell system, yung cell group, came out of the fellowship with the Holy Spirit in prayer. The founding of the Church Growth International came out of fellowship with the Holy Spirit. Yung mga ideas sa ministry, it came out from the Holy Spirit. In fact, sabi niya gano'n, every major principle that I teach in Korea, sabi niya gano'n, and around the world did not come out of a theological book. But they came from genuine and intimate fellowship with the Holy Spirit in prayer. Grabe, no? Gusto mo mag-grow? Gusto mo lumago? Hindi mo kailangan ng sandamakmak na libro. Kailangan mo fellowship with the Holy Spirit. Intimacy with God. In my personal life, fellowship with the Holy Spirit has made all the difference in the world. I could not live without the sweet communion with His presence with which I have become so familiar. Every time you hear the voice of the Spirit, tandaan niyo yung boses na yun. The first time you hear the voice of the Holy Spirit, never forget that. Kasi yun yung boses na magdidirect sa'yo every day. Sabi niya, in the morning, I can sense His freshness come over my heart. And I have the strength to go through the challenges of the day, knowing that in every situation, I will be completely victorious. Amen? Masarap ng ganyang buhay, no? Alam mong victorious ka sa buong maghapon kasi nasa iyo siya. I have also discovered that I am not smart enough, hindi ako ganun katalino, sabi niya, to solve the thousands of problems that come to me regularly. Pero sabi niya, yet, I can just say to the Holy Spirit, sweet Holy Spirit, please let me tell you about the problem I have. I know you know the mind of God and you already have the answers. Yun yung Romans 8:29 kanina. Ano sabi doon? Alam na ng banal na spirito yung mind ng Diyos. He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is. Alam niya yung mind of God. Kung may problema ka, di mo alam yung sagot, itanong mo sa Kanya, tuturuan ka niya. Amen? With assurance, I then await the answers from the Holy Spirit, discovering throughout these many years that the Holy Spirit renews me spiritually, mentally, and physically. I have seen that daily communion with the Holy Spirit is a necessity. Mahalaga. Kailangan talaga ang communion or ang fellowship. Out of the 1 hour that I spend in prayer every morning, much of that time is spent in fellowship with the Holy Spirit. Each time God gives me something fresh, the new and new from the Word, I know that it comes from the Spirit of truth who dwells within me. Ang sarap, no? Just 1 hour every day. The first hour, every gising. Sa bawat gising mo, yung first hour, bigay mo yan sa Diyos. And sabi nga, just as the Holy Spirit caused Mary to conceive, so the Holy Spirit can impregnate us with the living Word. Gusto mo maramdaman, maranasan, mangusap sa'yo si Lord, mag-pray ka. Sabi nga ng 2 Corinthians 3:6, the letter kills, but the Spirit gives life. Amen? Nagbibigay buhay ang banal na Espiritu ng Diyos. Pag nangusap siya, it will give you life. And this is why, sabi niya gano'n, this is why so many thousands of people line up in front of our church. How I wish ganun mangyari sa atin. On Sunday, for each one of our 7 services,
Last week, may nagtanong sa akin, Pastor, Bishop, meron ba kayong evening service? Sabi ko, wala pa. Kasi po, gusto po sana namin umattend sa evening service. Kaso wala pa tayong ganun. Ibig sabihin, kung mag-o-open tayo pala ng another service, meron ilalapit ang Diyos sa atin para ministeran. Sabi ko, pasensya na muna sa ngayon, kailangan pa kasi ng mga workers para dyan. May OJT naman, pwede nating hatiin. OJT sa umaga, OJT sa gabi. Kaya lang kailangan natin ng workers sa gabi. Nakakapagod kasi pag maghapon. Ako, kaya ako mag-preach day and night, walang problema doon. Sabi niya, this is why our televised service in Korea is one of the highest rated programs. Grabe, no? People are not just interested in being taught by the Word, but they desire the truth, and that is anointed by the Holy Spirit. Yun yung dapat mangyari. Mauhaw ang mga tao sa presence ni Lord. Paul experienced teaching in this way. He testified to the church of Corinth. Sabi niya, now, we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, and that we might know the things that are freely given to us of God. Pababawin ko sa GNT, sabi doon. We have not received this world spirit. Hindi tayo nakatanggap ng spirito ng mundong to. Instead, we have received the Spirit sent by God. Sino yun? Si Holy Spirit. So that we may know all that God has given us. Binigay na sa atin ang Espiritu ng Diyos para malaman natin kung ano yung binigay ng Diyos sa atin. Kung meron pa rin ginagawa ka sa buhay mo ngayon na labas sa desisyon ng Diyos, labas sa nais ng Diyos, meron ka pa rin mga bagay sa buhay, tao sa buhay mo ngayon na mali at ayaw ng Diyos sa buhay mo, magsimula ka ng manalangin ngayon. Para malaman mo yung pagtatama ng Diyos, yung direction ng Diyos para maging maayos yung pamumuhay mo. So that we may know all that God has given us. May mga gustong ibigay ang Diyos sa'yo. Kaya lang di natin matanggap kasi di tayo nagpe-pray. So then, sabi niya ganoon, we do not speak in words taught by human wisdom, but in words taught by the Spirit, as we explain spiritual truths to those who have the Spirit. Kaya nyo naiintindihan tong mensahe ng ito. Kasi nasa inyo ang banal na Spirito. Pero kung hindi nyo ito nagigets, wala pa siya sa'yo. Kung hindi nyo naiintindihan yung mensahe ngayon, wala pa sa'yo ang banal na Spirito. And I am challenging you today, kung wala pa sa'yo ang banal na Spirito ng Diyos, hingin natin ngayon. Let us ask the Lord, let us ask our Father, who will freely give us the Holy Spirit. Hingin natin yan. Dapat magkaroon tayo ng personal desire. Kung gusto niyo ng fresh anointing, gusto niyo, natutuyuan na ba kayo? Parang ang dry ba? Pagod ka ba? Pagod ka na ba sa nangyayari sa buhay mo? Pagod ka na ba sa mga emotional problems or mental problems? Pagod ka na ba sa stress, sa mga nangyayari sa buhay mo? Kung napapagod ka na, let's pray. Tawag tayo sa Diyos ngayon. Alam niyo yung pinaka-the best? The church that is on its knees, on their knees, yun yung mga hindi tinatanggihan ng Diyos. Na-challenge ko lahat ngayon. Lahat tayo luhod. Tawag tayo sa Panginoon. Hingi tayo ng tawad sa Diyos. Hingi tayo ng hindi ko na kailangan i-lay hands kayo isa-isa. Hindi naman ako yung anointer. Hindi ako yung nag-anoint. The one who will anoint you is the Holy Spirit. Is God Himself. Sa mga nasa online po, inahayaan ko kayo na lumuhod sa kinalalagyan nyo ngayon. Tayo po ay tatawag sa Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Let us pray. Heavenly Father, we come to you in the basis of the blood of Jesus, your Son. Nagpapakumbaba po kaming lahat at humihingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan at kahinaan, mga maling nagawa namin sa buhay, mga maling desisyon, mga maling gawa sa isip, sa salita, na nagawa namin, na-commit namin, Panginoon, patawarin mo at linisin kaming lahat sa banal na dugo ni Jesus.
Especially sa mga oras na nineglect namin ang panalangin. Sa mga oras na wala kaming time sa'yo. Sa mga oras na hindi ka namin pinapakinggan. Sa mga oras na nangusap ka pero hindi namin ito pinakinggan. Sa mga oras na kami ay gumawa pa rin ng mga sarili naming desisyon at hindi ka namin pinakinggan. Forgive us. Cleanse us from all unrighteousness. And today, Father, nagpapakumbaba kami sa inyong harapan. Humingi kami ng tawad sa lahat ng to. At nagpapaayos po kami ng buhay sa iyo. At ngayon, Ama, kami pong lahat ay humihiling sa inyo. We are asking that you give us the Holy Spirit right now. Father, I pray that you fill each and every person in this room with the presence of the Holy Spirit. In the name of Jesus. Holy Spirit, touch your church right now. Let everyone in this room be touched and be filled with the Holy Spirit. At yung mga nasa online na nakikinig, may the presence of the Holy Spirit fill their lives right now in the name of Jesus. Lord, sa mga taong narito na wala pa rin relasyon sa iyo hanggang ngayon, let them know today that this is the day of their salvation. As they decide and choose today to be saved, to choose Jesus as the Lord and Savior, to accept Him as the Lord and Savior sa kanilang puso. Father, I pray that they decide today to have a personal relationship with you as their Lord and Savior, Jesus. And I pray, Lord, that as they claim it, Lord, right now, as they receive it by faith, na ikaw po ang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Let everyone in this room, Lord, confess, Jesus, you are my Lord. Jesus, you are my Savior. And if you confess that, I pray, Holy Spirit, fill every person in this room. Let the fire of the Holy Ghost fall down right now in the name of Jesus. Burn everything in our lives, Lord, with the fire of the Spirit of God. Everything that is not your will from the inside out, Lord, ng aming buhay, burn everything in the name of Jesus. If there's a need for healing, Lord, burn every sicknesses and diseases in our bodies in the name of Jesus. If there are stresses or mga anxieties, depression, I rebuke that in the name of Jesus. Burn by the fire of the Holy Spirit right now in the name of Jesus. I declare the peace of God that surpasses all understanding to guard our hearts and our minds in Jesus' name. And Holy Spirit, move in this place. Move in power in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, dahil ang presence mo, Panginoon, ay pwedeng manahan sa aming buhay. At tinatanggap ka namin, dwell inside of us right now. Mangusap ka po ng personal. Encounter your people right now in Jesus' name. And I pray, Lord, with our humble hearts and our humble actions, Lord, today, be merciful and be gracious to your people, Lord. At manahan ka po sa aming lahat. Let your mercy and your grace abound towards us. At maranasan namin, Panginoon, na matanggap ang iyong makalangit na pagpapala. And today, Lord, hinihiling din namin ng tawad, Panginoon, ang kasalanan ng aming bansa. Forgive the nation of the Philippines, Lord. Patawarin niyo kami sa mga naging kasalanan ng korupsyon, idolatry, at lahat ng uri ng kasalanan sa bansang ito, Panginoon. Especially sa mga naganap na mga corrupt leaders, Lord, ng bansa namin. Mismo mga leaders pa ng bansa namin na mga naging makasalanan sa harapan mo. At nag-suffer po ang aming buong bansa. Even Lord, we pray, ayusin mo po ang bansang ito, Panginoon. Purge this nation with your righteousness and godliness and holiness. In Jesus' name. Lord, i-reveal mo po yung truth. Makulong na po, Panginoon, ang mga dapat makulong. Maibalik sa bansang Pilipinas ang mga yaman ng aming bansa. And I pray, Lord, na magkaroon po ng replacement ang mga leaders namin, ng mga righteous, holy, and godly leaders in the name of Jesus. Leaders who will have the fear of the Lord sa kanilang mga buhay para ilid ang aming bansa with righteousness and holiness in Jesus' name. Even, Lord, yung mga nasalanta ng lindol. Luzon, Visayas at Mindanao, Lord, nakaranas ng lindol.
And yung the big one na inaabangan pa ng mga tao, kinatatakutan ng lahat, Lord. Father, we fear no one, but we fear you alone. Thank you, Lord, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa oras nito, meron kaming pagkakataon lumapit sa iyo. You are bigger, Lord, than that big one. You are greater than the great, Lord, wiser than the wise, stronger than the strong, Lord, higher than high. Salamat, Panginoon, dahil lagi kang greater sa kahit ano paman. And kaya naman nagtitiwala kami, Panginoon, ano man ang mga kalamidad na maganap sa aming bansa, hahawakan mo po ang aming mga buhay. Just like you have done, Lord, sa mga Israelites sa Egypt, dun sa Goshen, yung 10 salot ay bumagsak sa mga Egyptians. Pero sa Goshen, Lord, kung nasa na mga anak mo, mga Israelita, hindi sila nagkaroon ng mga salot. Ganon din gagawin mo sa buhay ng mga anak mong tumatawag sa iyo. Habang kami ay tumatawag sa inyo, Panginoon, you will never leave us and you will never forsake us, Lord. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon, sapagkat ikaw ang mag-iingat sa aming mga buhay. And in behalf of our families, Lord, inilalapit namin sila sa inyo, Panginoon. Nakahabagan mo rin po sila at na may makasama na namin sila sa inyo para magkaroon kami ng relasyon lahat sa iyo at maglingkod sa iyo bilang isang buong pamilya. And right now, Father, dinadalangin din namin, Panginoon, na mga kapatiran namin hindi namin nakasama ngayon na nasa online, Lord, pagpalain niyo sila. We pray for healing, Lord, sa buhay ni Shekinah, Maglaya, Lord, kana Kuya Dave, Lord. Kana sis, pagbalain niyo sila, Panginoon. And I pray, Lord, next week ay makasama na namin sila muli sa pangalan ni Jesus dahil pagagalingin mo rin, Panginoon, ang kanilang lumang katawan sa pangalan ni Jesus. We pray for healing kay Tita Ani pa rin, Panginoon. Samahan niyo sila, Panginoon, sina Nanay Sally doon sa Pampanga. Cover them with your blood. And we believe, Lord, for a supernatural, divine intervention and healing na bibigay mo sa lupang katawan ni Tita Ani sa pangalan ni Jesus. Supernaturally, Lord, we apply the blood of Jesus over her life. And Holy Spirit, move in power over her body from the inside out. Remove everything that is causing her, Lord, sa mga sicknesses, diseases, mga cancerous cells, Lord, ay i-dissolve mo ng lahat ng ito at bibalik siya sa normal na kalagayan at makapaglingkod pa rin siya sa iyo sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord, kay Nanay Ready na pagalingin mo rin ang kanyang lupang katawan sa pangalan ni Jesus. We also pray, Lord, sa buong Santiago family, Lord, ng mga taga-Bulacan, kina Edmund, Lord, sa kanyang parents, sa kanyang kamag-anakan, Panginoon, pagpalain mo silang lahat and cover them with your blood in the name of Jesus. We pray also, Lord, kay Pastora Debbie, Panginoon, na nasa Belgium, kay Miguel, Lord, pagpalain niyo sila at ang kanilang mga buong pamilya doon. Nawa ay makapagsimula rin ng gawain si Ate Deb, Lord, para magkaroon ng Sandalite Belgium din sa pangalan ni Jesus. I-bless mo rin sila at tugunin ang kanilang mga panalangin din sa pangalan ni Jesus. We pray, Lord, kay Chester, Farah, kay Kiet, at kay Lion, Panginoon, na nagpuntang Bicol. Cover them with your blood, Lord, and ingatan niyo sila na makakarating doon ng safe and sound at makauwi rin dito sa Muntinlupa soon, Panginoon. Pagpalain niyo, Lord, ang mga gagawin nila roon, Panginoon, and even makapag-minister sila sa mga pamilya rin ni Chester doon, Panginoon. And thank you, Lord, for your protection, for the blood of Jesus to cover them, and your traveling mercy, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord, ang bawat isang narito na naglagak ng oras para maglingkod sa iyo. I thank you, Lord. Even sa mga iba pang nanonood online, Lord, nasan man sila, sino man sila, Panginoon, ay pagpalain mo sila sa pangalan ni Jesus. I-bless mo rin, Lord, ang mga anak niyong naglilingkod sa iyo, Panginoon, especially sa mga nakarating ngayon, Lord, I pray that you'll continue to answer their prayers according to your will, Lord. At nawa, naging prayerful na po ang church na ito, Panginoon. Help us to spend our time for you, Lord. And to, especially, Lord, yung prayer meetings namin. Nawa, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin na ito po'y magiging prayer gathering talaga ng mga anak nyo, ng mga members ng Sandalite proper, Lord. I pray sa pangalan ni Jesus, Lord, lalo kami mag-spend ng time to have fellowship with you, Holy Spirit. Holy Spirit, help us. You are our helper. Hindi namin kayang mabuhay nang wala ka. We need your indwelling. We need your direction. We need your demonstration of your power sa aming mga buhay, Panginoon, towards others so that they may know that we are your children, Father, and we are filled with the presence of God. Kaya, Lord, pagbalain niyo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon. We especially pray that you'll continue to touch our lives, Lord, with your Spirit every day.
Lagi kami mag-spend ng time sa inyo, Panginoon, to have intimacy and fellowship with you, Panginoon. And thank you, Lord, for our God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing our God cannot do. Kaya naman nagtitiwala kami, Panginoon, na poprotektahan at iingatan mo ang aming mga buhay sa pangalan ni Jesus sa lahat ng mga magaganap pa sa mga susunod na araw, Lord. Protektahan mo po ang aming mga buhay. Maganap ang kalooban mo sa aming lahat, Panginoon. At inihiling namin, Panginoon, buong Luzon, Visayas at Mindanao, especially, Lord, dito sa Muntinlupa rin, Panginoon. We plead the blood of Jesus, Lord. Itong lugar na to, Panginoon, sa Prince rin, ay malapit sa fault line, Lord. That we believe that you will continue in behalf of your people, Lord. Poprotektahan mo po ito sa mga magaganap na lindol sa pangalan ni Jesus. Lord, i-cover mo po ang buong Muntinlupa rin sa pangalan ni Jesus, ng banal na dugo ni Jesus. Hawakan mo po ng mapagpalang mong kamay. At wag mo pong alisin, Panginoon. 24/7 po ay pagbantayin mo ang mga banal mong anghel na mag-iingat sa aming lahat for the sake of the elect. Ingatan mo po ang bansa namin, Panginoon. Salamat po sa araw na to, Lord. We declare that you are good and always good. You are good all the time. And we bless your name. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Father. We love you, Holy Spirit. And let your will be done in our lives. In Jesus' name. Amen.